salungat ni Zenozama, sinabi sa kanya ni Goku na kailangan niyang patayin siya. Ito ay nagpagulat kay Zenozama dahil hindi siya naniniwala na si Goku ay maglalakas loob ng hominin siya sa ganoong paraan. Sinabi ni Zenozama kay Goku, Saiyan, alam mo ba kung ano ang iyong mga sinasabi at higit sa lahat kung kanino mo ito sinasabi? Akala ko hindi ka hahadlang dito, Zenozama. Wala akong plano kahit kailan na harapin ka. Ngunit ang mga pangyayari ay dumating na at kailangan kong gawin ito. Nakakalungkot para sa iyo na mamamatay ka upang protektahan ang mga hamak na Diyos na iyon. Ang mga bagay ay hindi palaging aayon sa paraang gusto mo, Zenozama. Wala kang karapatan pagkatapos ng lahat ng iyong ginawa. Para kang bata at ngayon gusto mong maniwala ako na iba ka. Sa kabila ng milyon-milyong taon mong pag-iral, hindi mo rin alam kung paano pangasiwaan ang universe. Mukhang napakalaki ng papel na ito para sa iyo. Kahit sinong lalaki sa universe ay gagawa ng mas mahusay na trabaho kaysa sa iyo. Hindi nakaimik si Zenozama nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Goku. Walang sino man ang nakadirekta sa kanya at lohikal na iyon dahil sa takot. Sinabi ng isa sa mga tagapag-alaga ni Zenozama kay Goku, ano ang sinabi mo? Ang lakas ng loob mong hindi igalang ang King of all, Zenozama. Galit na galit si Zenozama, tinamaan ng husto ang kanyang pride at sinabing, paano mo ako nagagawang harapin ng ganyan? Sa kasamaang palad, hindi na ikaw ang Goku na kilala ko noon. Ngayon hindi ako nabigo na sabihin na ang mga bagay ay ibang-iba na ngayon. Napakaraming oras sa lugar na iyon, sa huli kung maimpluwensyahan ko ang iyong pagkatao ng sobra. Hindi ka nakapakipakinabang sa akin ngayon, kung gayon wala akong problemang wakasan ang iyong buhay. Tama na, Zenozama, una at higit sa lahat, ako ang tatapos sa'yo. Si Zenozama nang marinig ito ay sinabing, ang pinsala ay hindi na mababawi, huli na ang pagsisisi, Saiyan. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Si Zenozama pagkatapos sabihin ang mga salitang ito sa napakaseryosong tono ay sinabing, mamatay. At gagawin ng isang ito ang pamamaraan na ginamit niya upang wasakin ang mga universe. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin niya ito kay Goku, dahilan upang mawala ang isang ito o ito ang naisip ni Zenozama. Sinabi ko na sa iyo, Saiyan, hindi mo dapat ako hinahamon anumang oras na matay siya sa pagiging hangal. Ang mga Diyos na nakakita sa nangyari ay magpapasalamat sa kanya sa pagpatay sa kanya dahil sila ay mamamatay kung hindi niya ito ginawa. Hindi na sila parurusahan ni Zenozama dahil ginawa nila ito para sa makatwirang dahilan. At napagtanto na si Goku ay karapat-dapat na mamatay. Bagamat talagang dapat silang parusahan. Dahil ang mga ito ang naging sanhi ng lahat ng ito sa pagkatao ni Goku sa pagkulong sa kanya sa lugar na iyon. Sasabihin ng mga ito kay Zenozama na hindi nila maaaring i-unmerge. Ngunit gagawa si Zenozama ng isang pamamaraan upang ipawalang bisa ang fusion, gayunpaman bago gawin iyon ay may tumusok sa fusion at ito ay magpapasuka sa kanya ng dugo. Mabilis na tumingin si Zenozama at nalaman niyang buhay pa si Goku sa kabila ng kanyang pamamaraan. Ang fusion ay mabilis na nahulog sa lupa at sinabing, paano siya nabuhay? Pinatay siya ni Zenozama sa harapan ko. Hindi ko na kaya, ang fusion ay naligo sa sarili nitong dugo at pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan na itong mawawala dahil sa mapanirang enerhiya ng Saiyan. Si Zenozama ay natulala sa nakita. Pinatay mo sila, paano at buhay ka pa? Lapastangan, dapat nawala ka na. Zenozama, kahit na ako ay nasa ibang antas kaysa sa iyo, ako ay mas makapangyarihan. At iyon ang dahilan kung bakit hindi man lang ako kiniliti ng teknik mo, ikaw ay nagkaroon na ng iyong pagkakataon, ngayon ako naman. Tumahimik ka, Bobo, atakihin niyo siya. Sa sandaling iyon ang mga tagapangalaga ni Zenozama ay ilulunsad ang kanilang mga sarili laban kay Goku. At ang mga ito ay gumalaw sa isang napaka-coordinated at tumpak na paraan. Medyo nagulat si Goku sa kanilang galaw. Ngunit kahit na sa tingin nila ay malakas at mabilis, wala silang magagawa kay Goku. Kaya't ang isang ito na may isang suntok ay magpapatalsik sa kanila na ginagawa silang bumagsak sa maraming bato. Zenozama, sinabi ko sa iyo na mayroon kang pagkakataon, ngayon ay oras na para sa iyo na mamatay. Haharapin na sana ni Goku si Zenozama. Ngunit biglang lumitaw si Dai Shenkan sa eksena. Nakita ito ni Zenozama at sinabi sa kanya,
Anong ginagawa mo dito, Daishenkan? Inutusan kitang huwag gawin ito. Zinozoma, naparito ako dahil alam kong nasa panganib ang iyong buhay. Ang mortal na iyon ay hindi na ang mahina dati, kahit papaano ay nadagdagan niya ang kanyang kapangyarihan ng napakabangis at ngayon ay napakalakas na niya. Daishenkan, inuutusan kitang umalis. Hindi ko na uulitin, umalis ka na sa lugar na to, haharapin ko lang tong lapastangang ito. Tinanggihan ito ni Daishenkan at sinabi ni Goku sa kanya, kaya gusto mo rin akong harapin, ikaw Daishenkan. Sana maintindihan mo na pinatay niya ang isa sa iyong mga anak para protektahan ang isang God of Destruction. At kung haharapin mo ako, magdurusa ka sa parehong kapalaran tulad niya. Si Zinozama ay muling nagbanta kay Daishenkan na umalis siya kung hindi siya aalis sa lugar na ito, ngunit muli ay hindi siya pinakinggan. At sinabi sa kanya ni Goku na huwag siyang paalisin dahil haharap din siya sa kanya. Lalabanan muna kita, Daishenkan, sa wakas may makakapagpasaya sa akin ng konti, yung iba naman ay sobrang hina at nainis ako. Nakikita ko, Goku, maglalaban tayo, hindi ko akalain na darating ang ganitong sandali. Bagamat naisip ko ng kaunti na ang isang tulad mo ay maaaring maging masyadong malayo. Nakakapagtaka na ang isang tulad ko ay haharap sa isang nilalang na ilang dekada lang nabubuhay. Gaya ng sinasabi mo, Daishenkan, wala akong pakialam, papatayin kita pagkatapos isusunod ko si Zinozama. Parehong magsisimulang maglaban pagkatapos sabihin ito at si Daishenkan ay humihiling sa kanya na harapin si Goku at pareho silang lalaban at ito ay mararamdaman kahit ng sikretong multiverse. Kung ano ang magdudulot ng epekto sa lahat ng maaaring makadama ng kapangyarihang iyon, ang katotohanan mismo ay binago ng lahat ng kapangyarihang ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Si Daishenkan sa unang pagkakataon ay lumaban sa isang tunay na laban. At ngayon ay nakikita niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pinakamataas. Si Daishenkan ay gagawa ng isang pamamaraan upang magpawalang kilos kay Goku na kahit gaano pa kagusto ni Goku, hindi siya makagalaw. Paulit-ulit na inatake ni Daishenkan si Goku, sinasamantala niya habang hindi makagalaw si Goku. Hindi alam ni Goku kung ano ang nangyayari sa kanya, si Daishenkan ay nagdudulot sa kanya ng maraming problema ng walang labis na pagsisikap. Nakatanggap si Goku ng ilang pag-atake mula kay Daishenkan. Sa wakas ay nagawa niyang makawala sa pamamaraan ni Daishenkan. At nagawa niyang tamaan si Daishenkan ng isang malakas na suntok na magpapabagsak sa kanya sa maraming bato. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang mga bagay para kay Goku. Dahil medyo nakahihigit si Daishenkan sa kanya. Si Daishenkan ay gumagalaw ng napakabilis kaya hindi naramdaman ni Goku ang kanyang mga galaw. Nagulat si Goku dahil hindi siya naniniwala na mayroon itong napakalakas na kapangyarihan. Nakikita ko si Daishenkan sa huli ay mas malakas siya sa akin. Hindi ako makapaniwala na kailangan ko itong gawin, kailangan kong gamitin ang huli kong anyo. Paanong huling anyo? Si Goku sa puntong ito ay magsisimulang itaas ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na liwanag ang makikita. At ang kanyang tumaas na kapangyarihan ay naramdaman sa mga universe na iniiwan ang lahat na nakaramdam nito na may mukha ng ganap na takot, kailangan lamang nilang manalangin na hindi ito isang masamang nilalang. Nakita ito ni Daishenkan at sinabing, ngunit ano ang nangyayari? Sa tingin mo ba sa simpleng pagtaas ng kapangyarihan ay sapat na para manalo ka, naniniwala ka ba talaga? Kaagad mula sa alikabok na ito ay darating ang isang nilalang na may ganap na kakaibang anyo. Nainiwan si Daishenkan na hindi makapagsalita. Daishenkan, gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ko naisip na kailangan kong gamitin ang pagbabagong ito laban sa sinumang kalaban. Ngunit binabati kita, ikaw ang unang nakakamit nito. Gayunpaman, sana ay hindi mo na kailangang malaman ito. Ito ang aking perpektong estado, tumagal ako ng daan-daang taon upang matutunang makabisado ito. Ito ay isang estado na higit pa sa Ultra Instinct. Pero anong masasabi mo, ano ang ibig mong sabihin na higit pa sa Ultra Instinct? Hayaan mo akong ipaliwanag, ang estadong ito ay lampas sa banal na pag-unawa, ginagawang perpekto nito ang lahat ng mga pagbabagong estado at mga diskarte. Ang Ultra Instinct ay walang iba kundi ang ugat, ang simula ng kapangyarihang ito. Gayunpaman, ito ay ganap na naiiba kahit na ito ang ugat, hindi katulad ng iba pang mga kalaban sa bawat aksyon na kanyang ginagawa. Malalaman mo ito bago pa man niya ito isipin, isang estado na may puwersa ng pagkasira lamang kumpara sa nilalang na Zerama.
Isang nilalang na tila hindi nagpakita sa milyon-milyong taon. Tama, sa loob ng lugar na iyon, sa loob ng time chamber, nalaman ko rin ang lahat tungkol sa multiverse. Kasaysayan ito at lahat ng bumubuo rito, salamat kay Zenozama. Hindi pwede, paano ba naabot ng immortal ang puntong iyon kahit ako sinubukan kong abutin ang ganoong estado, ngunit ito ay ganap na imposible. Kaya ako ay sumuko at hindi na piniling subukang pag-aralan ito muli, paano ito nagtagumpay kahit na mga banal na Diyos. Kahit iilan lang ang nakaperpekto sa Ultra Instinct, pero hindi ko akalain na may makakarating sa perpektong estado. At higit pa sa pagiging immortal ay tiyak na kilala na si Zenozama ang may-ari nito. Ngunit gayunpaman, hindi maaaring payagan ni Dai Shenkan na makatakas ang saya na ito dahil hinamon niya si Zenozama. At nilabag din ang ilang mga patakaran sa universe. Kaya sinabi niya kay Son Goku, wala akong pakialam na nasuri mo ang estadong ito, hindi ako papayag na patuloy kang lumabag sa mga patakaran. Si Dai Shenkan sa buong bilis ay ilulunsad ang sarili laban sa Saiyan. Ngunit inasahan ni Goku ang bawat galaw ni Dai Shenkan bagamat ginawa ang mga ito kaagad. Si Goku sa isang kisap mata ay magpapabagsak kay Dai Shenkan sa lupa nang hindi makagalaw. Sabi ko sa iyo Dai Shenkan, bakit mo sinusubukan kung alam mong wala kang magagawa, tanggapin mo. Nalampasan ka ng isang mortal, sa totoo lang hindi ka nag-alala na may nakahihigit sa iyo dahil hindi mo naisip. Nakita mo lang ang isang taong kasing simple na mga mahihinang mortal pero ngayon ay medyo iba na. Ngayon para sa pagprotekta kay Zenozama ay sasama ka sa kanya. Siyempre, patatawarin kita kung hindi mo na ako guguluhin. Nakita ito ni Zenozama at sinabing, hindi pwede, sayang pinatay mo ang mga Diyos sa harap ko nang sinabi ko sa iyo na wag mong gawin, sinuway mo ang aking mga alituntunin at hindi kita mapapatawad dahil doon. Dai Shenkan, itigil mo na to, wag mo na ituloy, mas mabilis mo lang akong papatayin. Hayaan mo ako na lutasin ito ng mag-isa, huwag kang makisali dito Dai Shenkan, mangyaring umalis. At ano ang dapat mong gawin ngayon Zenozama? Sa tingin mo ba ay may sapat kang kapangyarihan para tapusin ako? Huwag kang mag-alala Goku, higit pa doon. Sa sandaling iyon, lumapit si Zenozama kung nasaan ang kanyang mga tagapangalaga. At sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang nabuo sa lugar, si Zenozama ay sumanib sa kanyang mga tagapangalaga. Nakita ito ni Goku at nasindak dito. Ngunit anong nangyayari? Nakipagsanib ka. Tama, at sa bagong kapangyarihang ito ay matatalo kita. Kawili-wili, nakikita ko na ang iyong katawan ay nagbago, sa ganitong paraan ito ay magiging mas nakakaaliw para sa akin. Anong nakakatawa? Hintayin mong makita mo ang kapangyarihan ko. Zenozama, dapat kong sabihin sa iyo na kahit anong gawin mo, mas malakas ako. At wala kang magagawa laban sa akin, nakakatawa lang na lahat ay natatakot sa iyo. Ngunit ako ay hindi kailanman naging sa dulo ang mga natatakot ay ang mga hindi sumusulong at manatiling natigil sa isang punto. Kaya lang hindi sila dapat umiral, ang takot ay isang sakit at ito pa ang pinakamapanganib sa lahat. Ito ay isang server lamang upang i-compress ang aming mga tunay na kakayahan. Gayunpaman, medyo naiintindihan ko ang takot sa iyo dahil sinisira mo ang mga planeta at universe sa mga walang kwentang dahilan. Pero tapos na, tinutulan mo ang mga kilos ko at dahil doon mamamatay ka. Binigyan kita ng pagkakataon at sinayang mo, ngayon magsisisi ka. Goku, dapat ay naging mas maingat ka sa iyong mga salita. At higit pa, ang lakas ng loob mo para sabihin ito sa akin, King of Everything Zenozama. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, mamamatay ka. Ilulunsad ni Zenozama ang sarili laban kay Goku na magpapaatras sa kanya. Magbibigay si Zenozama ng libu-libong suntok kay Goku, ngunit ang bawat pag-atake nito ay nasa salag ni Goku ng walang labis na pagsisikap. Nagpasya si Zenozama na dagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ipakita ang lahat ng kanyang lakas kay Goku dahil ngayon ay pareho na sila sa kanilang pinakamataas. Nakikita ko Zenozama, tumaas ng husto ang inyong kapangyarihan, ngunit patuloy kong sasabihin sa iyo na ikaw ay hangal. Huwag mo nang pilitin, alam mong mamamatay ka. Si Zenozama nang walang imik ay lumitaw mula sa likuran ni Goku. Habang siya ay walang pag-aalinlangan at magbibigay ng isang malakas na suntok sa Saiyan na magpapatalsik sa kanya mula sa lugar na magpapabagsak sa kanya sa ilang mga bato sa lugar. Si Goku na nakahiga sa lupa ay bumangon at sinabing, "Napakarumi mo maglaro at dahil dyan, magbabayad ka, lapastangan."
Sa isang iglap ay ilulunsad ni Goku ang kanyang sarili laban kay Zenozama na aatake sa kanya ng napakaraming suntok kapwa naglalaban. Ngunit may nakakatakot na nangyayari dahil dito. Malalaman ito ni Daishenka na nanonood ng laban at sasabihin kay Zenozama, Zenozama, dapat mong tapusin ito ngayon ng mas mabilis hanggat maaari, kung hindi sisirain niya ang mga universe. Teka, anong ibig mong sabihin, Daishenkan? Ibig mong sabihin sirain ang mga universe? Zenozama, mas malala pa sa inaakala ko. Naalala mo ba yung 4 na Supreme Demons? Naaalala ko, Daishenkan, ngunit ano ang mali doon, hindi ko maintindihan. Nakikita mo, dahil sa pakikipaglaban mo sa Saiyan na iyon ay nagdudulot ka ng mga abysmal disorder sa mga universe. At ang portal na isinara natin milyon-milyong taon na ang nakalilipas ay nagbubukas muli. At kung hahayaan nating bumukas ang portal na iyon, lalabas ang 4 na Supreme Demons na iyon. Na tanging ikaw lamang ang makakatalo, Zenozama. 1000 taon na ang nakalipas kung sila ay lilitaw ngayon. Imposibleng matapos kung ganoon, kailangang tapusin ni Zenozama ang laban ng mabilis. Narinig ito ni Goku at sinabi kay Daishenkan, Teka, sabi mo 4 na Supreme Demons, naiintriga akong malaman kung gaano kalakas ang mga Supreme Demon na yon. Tila isang bagay na lubhang kawili-wili, ngunit gayon pa man, hindi ako papayag na umalis sila sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, susubukan ni na Zenozama at Daishenka na isara ang portal bago ito magbukas muli. Ngunit ito ay imposible.